Alright, so karon alam ko i-share gamay while going to my office. So, ato ning tubagon ang question sa kuang client. So muna yung question. So according to him, is it possible ba nga 5,000 na lang ang monthly ani nga project? So by the way, he is referring to the project in Cebu. It's a condo project. So nakapangutan na siya kung tinuod ba gyud na. The real answer is yes, tinuod na siya nga 5,000 na lang ang monthly. But the question is, unsa na siya nga klase sa bayronon ninyo ana nga project? Because in developments like mga condo projects, subdivision projects, na ay three kind of payment term nga ato ang magian. First is reservation fee, second is equity, third is bank financing or pag-ibig financing. Mag-uban yun ang tulo-tanan. So kung makakita taog post nga sa developer nga inana ra ka barato, i-question na to sa ato ang self kung unsa na nga klase sa bayronon ang pasabot sa developer. Okay? So today we will discuss about hidden charges. So kana siya ang gipangutana sa ako ang client, sa equity na siya nabilong charges. Okay? So usually barato ra jud kayo ang equity. You know why? Kaya ang mga bangko manggod, yung mga 90% or 95% of the property ang gina-cover nila. So for example, let us say 1 million nya wapo og location ng imuhang gipalit nga property or project nga imuhang gusto. So si bank 90 to 95% of that i-cover niya sa bank financing. So ang katong 5% mo to siya ang equity. So kung 1 million, ang 5% sa 1 million is 50,000. Kana siya i-divide dayon na siya into 10 months to pay ni developer. So igno na to 5,000 times 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. So meaning sakto ra gyud pud ang giingon sa developer nga 5,000 per month na lang ang monthly sa project or ana nga project. But in reality, that's only the equity. So asa magkamadak-an dadto na sa bank financing. You know why? Because ang bank financing nana siya interest yearly between 7 to 9%. Alright? So sa pag-ibig 6% and up. So every year dayon ang bank financing is maximum of 25 years to pay. Sa pag-ibig is 30 years to pay. So ako ang ibutang ang computation, i-flash na ko ani. Diba? Dako siya. There na po usahay nga moingon ang developer nga get this unit for only 20,000 pesos nya. Igno na to, 2-story nga mga units, 100 square meter ang lot area. So di ba murag makaingon ka nga grabe 20,000 ra maakuha na ang unit. So it's a strategy sa mga developers. Inana ang ilahang style. So usually pag inana 20,000 or 10,000, 15,000 yung makita, kana siya muna ang reservation fee. Kung mga high-end ng mga properties, 50,000 to 100,000. Like for example, condo nga 100 square meter, get this unit for only 100,000 pesos. So di ba kung makakita kag condo nya located by the bay, syempre makaingon ka nga ala baratuha ra oy 100,000 pesos lang ang condo maimuha na, di ba? So murag mubagting din mo ang utok ba nga kaya ra magkaayo na ako ng 100,000 nya high end na siya, di ba? But in reality, that's only the reservation fee. Wala pay labot sa equity, wala pay labot sa bank financing. So strategy lang yun na siya sa mga developers. And ang uban makaingon sila nga hidden charges, wala sila gi-inform. Kana siya tagaan yun ako sila og tinuod nga unsa gyud mabayaran nila if they get the property. Kay kinahanglan gyud well informed si client, because by the end of the day kung ma-fail na siya nga transaction,
ang credibility na mo as an agent or a broker mura po'y madaot. So always remember, pag makakita tag barato kayo nga mga offer sa mga developers, that's a strategy para mubagting atong mga utok, makuha ang atong atensyon. Alright? And always remember also, most of the time ang mga developers kanang reservation fee, for example 10,000, 20,000, 15,000, 100,000, pag magbayad ta na non-refundable o non-refundable yun ang reservation fee. But ang reservation fee is deductible na siya sa total contract price. Okay? So mo lang sana ako ang i-discuss sa inyo karon. Actually daghan pa og mga charges nga kinahanglan nato mahibaw-an, but since hapit naman ko moabot sa akong home office, diri lang sa ta for the time being, and I hope nga naamoy na learn from my discussion karon. For that, thank you so much for watching. See you on my next videos, and by the way, please don't forget to like, subscribe, or comment down below if you have other questions regarding hidden charges sa mga developers. Thank you so much, and God bless us all. Goodbye.